Ka-Express, eto na ang pinakabagong balita sa mundo ng basketball at sports. Trending ngayon ang pangalan ni Kai Sotto matapos ikumpara kay Oklahoma City Thunder star Chet Holmgren. Sa mga international scouting reports at fan forums, madalas nang pinapantayan si Kai sa depensa, rim protection at mobility ni Chet Holmgren. Bagamat parehong matangkad, lumalabas na mas physical at mas matibay sa loob si Kai, samantalang si Chet ay mas advanced pa rin sa shooting at NBA experience. Nakakagulat para sa marami na unti-unti nang nagiging global conversation si Kai, lalo na't patuloy ang kanyang pagpalakas matapos ang kanyang ACL injury. Samantala, may exciting na pagbabago sa PBA. In-announce ng liga ang tweak sa kanilang game slate at bagong rules para sa upcoming season. Kasama rito ang mas malinaw na guidelines sa Coaches Challenge, possible expansion ng instant replay coverage, at scheduling adjustments para mas competitive at fair ang laban. Ang hakbang na ito ay para mas mapa-improve ang viewing experience ng mga fans at mas maging patas ang officiating sa mga crucial games. At mula naman sa Gilas Pilipinas, inamin ni AJ Edu na mahirap pa rin mag-adjust ang national team sa pagkawala ni Kai. Ayon pa kay AJ, malaking kawalan ang presence ni Kai lalo na sa depensa at rebounding, kaya't kailangan nilang maghanap ng bagong paraan para maging mas sulit ang frontcourt. Ka-Express, may bagong usapin na naman sa basketball world kung gaano katotoo yung paghahambing kay Chet Holmgren, ang Oklahoma City Thunder star, sa ating sariling Kai Sotto. Well, marami ang nagsasabing pareho silang may taas at potensyal, pero iba-iba ang kanilang profile, lalo na sa estilo ng laro, level ng exposure at skill set. Si Chet, ayon sa mga scouting reports sa NBA Draft Room, ay tinaguri ang unicorn prospect dahil sa kanyang kakayahan hindi lang sa loob ng paint, shot blocking, rim protection, kundi pati na rin sa perimeter offense. Kaya niyang mag-shoot mula sa labas at mag-face up at gumawa ng plays mula sa wing. Kahit gaano siya kapayat noong unang NBA season, malaking parte ng kanyang game ang agility, coordination at basketball IQ. Samantala si Kai ay may ibang trajectory. Base sa mga data, si Kai ay kasalukuyang naglalaro sa Japan B-League para sa Koshigaya Alphas. Dati rin siyang naglaro sa NBL at nangunguna sa Philippine Basketball Expectation bilang isa sa pinakamataas at may potensyal na sentro. At ang kanyang strength ay malinaw, height, rebounding, rim protection at ang potensyal na mag-improve sa scoring sa loob ng paint. Pero maraming experts din ang nagsasabing may mga aspeto pa si Kai na dapat i-level up para maging katulad ni Chet Holmgren pagdating sa international elite. Strength o body mass para kayanin ang physical prosecutor sa loob ng paint, perimeter shooting at shot variety, hindi lang post moves, footwork at mobility, lalo na sa defensive schemes na may mga agile forwards, at syempre, exposure. Mas lamang si Chet sa laban sa mas mataas na antas, may NBA off-season training, malaking media scrutiny habang si Kai ay unti-unti pang nakakakuha ng international minutes. Well, sa kabuuan Ka-Express, madali lang sabihin na ginulat si Chet Holmgren. Pero yung paghahambing ay hindi libre, may kondisyon. Dapat may pag-unlad sa shooting range, may dagdag strength at may utak sa laro. Para sa Gilas at kay Kai, pwedeng gamitin ito hindi bilang pressure kundi bilang benchmark. Maaari itong magsilbing gabay sa kung ano ang kailangang paunlarin para matumbasan ang best sa mundo. Ka-Express, may mga pagbabago ngayong darating na PBA Season 50 na tatatak sa basketball community. Isa sa pinakamalaking patakaran na inaprubahan ay yung 3-year ban rule. Tawagin man itong talent retention measure. Layunin nito, napigilan ang mga manlalaro na umalis sa PBA para sa ibang liga nang hindi nag-re-reside o hindi pumirma sa kanilang mother teams. Kapag ginawa ito, 3 taon silang hindi makakabalik sa liga. At ito ay na-apply sa mga rookie draftees na hindi pumirma sa kanilang draft teams at sumapi sa ibang liga, pati na rin sa mga veterano na may UPC o Uniform Player Contract na nag-expire pero piniling hindi mag-renew o lumikas sa ibang liga. At bukod sa ban rule, may iba pang rule tweaks na napag-usapan dati tulad ng 4-point shot na sinubok, pag-alis sa over-the-backboard violation,
mandatory substitution kapag hindi nakabangon sa court sa loob ng 15 seconds, kapag may injury o drawn player, at pagbabago sa coaches, technical fouls at warnings kapag ang coach ay lumagpas sa hash mark. At sa aspect ng slates, schedules at tournament formats, may nakita ring pagbabago sa grouping ng teams para sa Governor's Cup, paghati sa dalawang grupo sa 6 na teams. Ang grouping format ay may groupmates na kakalaro ng 2 beses sa elimination round, pagkatapos ay crossover quarterfinals. Ani ng mga eksperto, ang mga pagbabago ay hindi lang para mas maging makabago ang liga, kundi para mapabuti ang competitive balance, magbigay ng karagdagang strategy sa mga coach, at para pagandahin ang karanasan ng mga fans. Pero meron ding mga tanong ukol sa fairness ng mga manlalaro, lalo na yung 3-year ban na maaring makaapekto sa career decisions nila. At aminado sa AG Edo na patuloy pa rin nag-a-adjust ang Gilas sa pagkawala ni Kai. Sa kanilang huling tune-up game kontra Macau Black Bears, nakapagtala ang national team ng dikit pero matibay na 103-98 comeback win. Tampok ang explosive 32 points ni Justin Brownlee at si AJ mismo ay nag-ambag ng 15 points. Pero iginiit niya na malaking challenge pa rin ang kawalan ni Kai dahil sa kanyang ACL injury. Kai is such an important piece, especially sa sistema namin na triangle. Sabi pa ni AJ Edo, nakilala ang rim protection at post presence ng 7-3 center na mahirap palitan. Gayunpaman, binibigyang diin niya na kailangang matutong mag-adjust ang kupunan kung saan iba't ibang players ay kailangang umangat sa kani-kanilang roles. At hindi rin nagpahuli sina Dwight Ramos, Kevin Kimball at Sergio Perez na nagpakita ng depth at resilience sa crucial comeback. Naniniwala sa AG Edu na ang collective effort na ito ang magiging susi habang naghahanda ang Gilas para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Hanggat wala si Kai, ang challenge ng kupunan ay gawing lakas ang adjustment period na ito bilang patunay na kaya pa rin nilang lumaban sa pinakamataas na level kahit kulang ang isa sa kanilang cornerstone player. Sa kabuuan, malinaw na patuloy na gumuguhit ng atensyon ang mga kwento ng ating mga atleta mula sa paghahambing kay Kai kay Chet hanggang sa pagbabagong dala ng mga bagong rules sa PBA at sa realidad ng Gilas na nag-a-adjust sa pagkawala ni Kai. Ang bawat issue ay may kanya-kanyang bigat, pero iisa ang direction, ang kinabukasan ng sport sa Pilipinas ay nakasalalay sa adaptability, disiplina at patuloy na pag-angat ng ating mga manlalaro at liga. At para kay Kai, ang challenge ay paano niya magagamit ang kanyang height at skills upang maabot ang level ng mga batang NBA big men gaya ni Chet Holmgren. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.